triggered by Typhoon Inday and the Habagat cause massive flooding. Will we see more intense rain over the weekend? The Sandigan Bayan is not allowing Jinggoy Estrada to leave jail to be a senator judge in the Duterte impeachment trial. The anti-graft court also questioned high-profile visitors of Senator Rodante Marcoleta, who got hospital passes despite the lawmaker's delicate lung condition. And the Defense Secretary is not yet done pushing back against a new narrative claiming Batanes as Chinese territory. Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. We begin with Typhoon Inday and the enhanced Habagat, which has started pummeling Luzon on Friday. Flooding was almost immediate in some areas, including Metro Manila. Mobile journalist Arles de los Santos with the report. Powerful waves battered the coastline of Itbayat, Batanes as Typhoon Inday continues to traverse the Philippine Sea on Friday, July 10. Gale warning is up and water activities have been prohibited. In Occidental Mindoro, strong winds lashed and heavy rains poured over Barangay Murta in the town of San Jose. The elements were so intense that at times there was zero visibility in the area. In Mamburao, the downpour was coupled by lightning and thunder. Just moments after the heavy rainfall, the swelling of Amnay River became visible. Authorities are also keeping watch over Labangan River in San Jose. In this News 5 drone video, it's clear that the river is so silted, an overflow is not far behind. Pag umulan talaga ng malakas, no, halimbawa mga 2 araw o 1 araw na maghapong ulan, pumapasok po ang tubig yan. No? At yan po sa lugar na yan, ay lampas tao po dyan. This river dike could have been a big help, but the 236.8 million peso flood control structure is still under construction, despite being declared completed in March. The contractor, Legacy Construction, one of the top companies that cornered government projects, as revealed by President Marcos himself. In Maguindanao del Norte, there is also flooding. In the town of Buldon, floodwaters also reach as high as the bridge in Barangay Aratuk. In Dato Sinsuat, waters gushed from the mountain in Barangay Tapiana. Part of the bridge being constructed in the area had been destroyed. In Metro Manila, there was occasional heavy rainfall this afternoon, and every time, gutter deep flooding followed, as seen here in Taft Avenue, Manila, which resulted in heavy traffic. But in other flood-prone areas, there's improved situation thanks to the clogging done just this morning. In Biak na Bato, Quezon Avenue, traffic was also at standstill due to flooding. In C5 Libis, water was gutter deep at some point, as well as in NS Amoranto and D. Tuazon, Corner Quezon Avenue. Just last month, President Marcos visited the area with Public Works Secretary Vince Dizon. There, they announced a newly refurbished drainage system in the area which is supposed to hasten the flow of water to San Juan River to alleviate flooding. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. Per the latest weather advisory, Inday will most likely maintain typhoon strength until it exits the Philippine area of responsibility. And we now speak to Pag-asa weather specialist Veronica Torres. Good evening, welcome to the big story. Ano pong latest update sa Typhoon Inday? Good evening din po, Miss Tess, at sa ating mga taga-subaybay. So ito nga si Inday ay kaninang 4 p.m. ay huling namataan sa layong 525 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. So with its maximum sustaining winds na 140 kilometers per hour and gustiness up to 170 kilometers per hour. Currently moving na nga siya sa north-northwestward direction sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron din tayong mga malalakas na mga pag-ulan dulot nga nitong si Bagyong Inday. So possible 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa lugar ng Batanes. Veronica, anong wind signals ang in effect ngayon?
Opo. So with regards naman sa tropical cyclone wind signal, ang pinakamataas ay signal number 2 sa may Batanes, sa may eastern portion ng Babuyan Islands, sa may northeastern portion rin ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, the rest of mainland Cagayan, sa may Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at sa may Ilocos Norte po. Yun po yung mga may signal po tayo. Veronica, kaya ba ng pag-ulan na ito ngayong nararanasan natin na punan yung Angat Dam? Sa ngayon po nakikita po kasi natin na yung may weather advisory po tayo sa lugar ng Bulacan today po to tomorrow afternoon. So possible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So until at least in the next 3 days may nakikita tayong mga malalakas na mga pag-ulan. So may chance na kapag yung ulan po ay dumiretso po sa lugar kung nasan po yung Angat Dam, ay posible pong madagdagan po ito kahit papaano. At Veronica, sino-sino ang maaapektuhan ng malakas na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang weekend kahit walang typhoon signal ang kanilang mga lugar? So sa mga areas na magiging maulan, although nabanggit na nga po natin kanina yung Batanes, for today naman kasi nakakahatak rin ng southwest monsoon itong minomonitor nga nating si Bagyong Inday. So may 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, posible ngayon hanggang bukas ng hapon sa may Antique at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa may Zambales, sa may Bataan, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Bukas naman ng hapon hanggang Sunday ng hapon, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Zambales, pati na rin sa may Bataan. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan posible sa may La Union, Pangasinan, Benguet, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. And then Sunday afternoon to Monday afternoon, mga 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Occidental Mindoro, Zambales, Bataan. At 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, at Antique naman po. Veronica, kailan lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Inday? Inaasahan nga po natin lalabas itong si Bagyong Inday nating Philippine Area of Responsibility by tomorrow morning o hindi kaya po ng hapon. Pero kahit na wala na siya sa PAR, ay yung habagat naman ang magdadala ng pag-ulan. Tama po kayo dyan. So at least in the next 3 to 5 days, posible pa nga rin na maging maulan lalo na sa western section ng bansa natin. And then dito nga sa Metro Manila, at least in the next 3 days, meron pa rin tayong mga weather advisory na nilalabas. So posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan. Meron ba tayong binabantayang panibagong sama ng panahon? Sa ngayon naman po, maliban po kay Bagyong Inday, wala na po tayong nabomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat naman. Thank you for your time. That was Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. And in other news, the PNP Health Service admitted lapses when it allowed Vice President Sara Duterte and Senator Robin Padilla inside the PNP General Hospital. The two officials visited Senator Rodante Marcoleta. The Sandigan Bayan asked why visitors were allowed when Marcoleta should have been in isolation due to his mild pneumonia. According to the CIDG, it was the senator and his family who requested the visits. Photos show Duterte and Padilla did not wear masks when they entered the hospital. Only the Vice President went inside. Limited talaga ang pwedeng pumasok sa loob. But is she wearing a face mask? During that time, I believe wala. We forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator.
Yun lang yung hiningi ko ng apologize. Meantime, the Anti-Graft Court's 5th Division dismissed the motion of Senator Jinggoy Estrada to attend the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The Sandigan Bayan found the request lacking in merit. Estrada's camp cited his constitutional duty as a senator judge, but the court said there is no emergency nor compelling reason to grant the petition and that Estrada should be granted bail first before he could take temporary leave. And because it's Friday, we're joined again by a resident political pundit, the Dalai Llamas, Ronald Llamas. Okay, let's get right to it. The two senators first. Senator Marcoleta, was that a lapse or was that an accommodation, I'm sure behind the scenes, the INC is talking to the powers that be. It could be all of the above. Dahil nga, parang nagiging tradisyon na yan eh. Oo nga. Pag yung mga matataas na politiko ay makukulong, biglang nakakasakit. At syempre, kung yung sakit mo ay pneumonia, no? Bakit naman papasukin kahit sino, kahit senador pa yan, lalo na walang mask. So, parang matatanong mo seryoso ba yung sakit ng pneumonia? Or gusto lang magpahinga sa ospital? At saka para siyang nagkaroon ng executive check-up dahil pati yung mga disc problems, high cholesterol, etc. Siguro kinakailangan lang siguro sa mga ganyan next time, mga independent doctors na magche-check. Diba? Para masigurado na talagang may sakit nga. At saka gagawin yung mga protocols na hindi dahil senador ka, pwede ka na maglabas-masok doon sa ospital o doon sa kwarto. So kailangan, how will this be resolved in the next, linggo ba yung itatagal niya doon sa ospital o Hindi natin alam Pero hanggang walang independent na check-up, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung kanyang karamdaman. Sabi ko nga, nagiging tradisyon na yan pag nakukulong. And it's the ombudsman, the prosecutors who should be asking the court this, right? Yes. May may proseso yan Hindi yan basta-basta ginagawa ng Parang, in a way, hindi rin napapaliwala din, di ba? Yung batas. Tama. Tama. Dahil, lalo na kung ikaw ay isang mataas na opisyal, dapat mas stricto dyan Dahil nakatingin yung buong bansa Na sinusunod mo ba yung mga protocol? Sinusunod mo ba yung mga rules? Sinusunod ba yung mga batas? Dapat mas may extra carefulness yung PNP or kung sino man yung humahawak doon sa may kaso. Ngayon naman, kay Senator Jinggoy Estrada, mahigpit yung korte. But he has two cases, di ba? Merong, one is plunder and the other is a lower... Graft. Graft, yeah. So, he can be granted bail for the lower offense, but there's plunder, which is not bailable. Yes. Mas expected naman yun yung ginawa ng Sandigan Bayan na nireject yung kanyang appeal na dumalo. Dahil pag ikaw ay nakasuhan ng plunder, malinaw yan sa batas, suspended yung functions mo as a senator. At yung pagdalo at pagboto ay suspended din. Kaya mahirap baluktutin yun. Dahil batas yan at may president yan. May mga senador na tumayo during the impeachment trial. But they have to go through the Sandigan Bayan, right? Yes. It's not their decision. Hindi. It's not the presiding officer's decision. Yes. At saka alam naman nila na mahigpit dyan. Pero siguro, kailangan lang nilang sabihin para alam naman ng kanilang kaalyado na hindi siya pinapabayaan. Na at the very least, ay inilaban na siya ay makadalo. No? Kahit alam nila na medyo malabo. Pero malaki bang kawalan sa minorya si Senator Marcoleta? Siguro dahil siya yung tag team ni Alan Peter dyan sa mga legal na mga usapin na yan, kahit hindi siya legal luminary. No? Kaya ngayon, ang naging tag team niya, yung kanyang kapatid. Ang problema, yung kanyang kapatid medyo condescending sa mga kapwa-senador. Parang sinasabi, wala kayong alam dito sa mga judicial processes na ito, mag-aral kayo. No? Kaya yun yung sigurong kawalan. Pero in terms of numbers, ang desisyon naman kasi ni Presiding Judge Chis Escudero, 16 pa rin yung two-thirds. Kaya kahit wala si Marcoleta, si Bato, at saka si Jinggoy, it won't affect the voting to convict or not to convict. Unless may magsampa ng kaso sa Supreme Court at yung Supreme Court ay magpasya eventually
kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng 2/3 kung may 3 o 4 na wala. Sino lang ang may... anybody can go to the Supreme Yes. Court. But kasi in the particular case of the petition questioning Chis Escudero as presiding officer, some legal experts say it should be parties involved, like maybe the vice president herself or a senator. Dito dapat ba ganun din? Hindi ko alam yung usapin dyan. Pero tingin ko walang kinabukasan yung kaso na final ni Torion. Dahil malinaw naman sa konstitusyon na aside dun sa impeachment ng presidente, no, ay silent kung sino magiging presiding judge. At dahil silent, mas nangingibabaw dyan yung nakalagay sa konstitusyon na yung Senado ang magpapasya ng kanilang rules governing itong impeachment. Yeah, no? pero you know, the Supreme Court, for some, in the first impeachment case of the VP, kind of some legal luminaries thought Overreach. Judicial overreach. Correct. No? Oh, Pero baka iba ito. Ito kasi malinaw na sa usapin na yan, ang Senado ang maggagawa ng kanilang rules. Yung dun kasi sa impeachment a year ago, parang ang kinwestiyon dyan yung mga technicalities sa ginawa ng House. pati yung calendar days, Yung calendar hindi ba? days, no, yung ganyan. Tapos yung right para to be heard. Kaya nagkaroon ng Justice Committee na hindi rin naman dumalo ang Vice President. Pero para sa kanya yun eh. No? Dahil nga dun sa a year ago na decision ng Supreme Court. Pero dito parang mas klaro ito eh. Na tingin ko hindi makikialam dyan sa usapin na yan. Dahil malinaw yung konstitusyon na ang Senado ang gagawa ng rules nila tungkol dyan. Ibang usapin yung sa 16. Yun magiging justiciable na yun. Ibig sabihin, meron nang pwedeng magsampa ng kaso sa Supreme Court para linawin ano ba talaga yung 2/3. I wonder why wala pa. Maaga pa naman. Maaga pa. Isang linggo pa lang. Parang tatagal to, no? Kasi yung isang witness, 3 araw. Correct, no? Isang witness para i-real, para i-authenticate yung isang video na lahat tayo napanood. At sabi nga ni Robin Hood Padilla, nasan yung original? Well, hayaan mo siyang humingi nun. Well, Parang walang original. it was pointed out by some that the irony of it all is it came from the Facebook page of Harry Roque. So parang siya pa ang nakapagdiin sa kanyang Tsaka hindi alay. naman dininay eh ng defense yung authenticity. Actually, humuhugot nga sila ron eh para ipakita. Correct. Kaya tingin ko hindi na debate yung kung ano yan. Ang mas ang debate dyan ay may context, kaya niya sinabi yun ang sinasabi nila. At saka, ng defense. yan ba ay high crime to merit a conviction, an impeachment? Mas yun ang issue nila. Although before, several yung sagot dyan ng Vice President eh. Una, yan ay hindi nangyari, hindi ko sinabi. Kalawa, Did she, wait, I want to go to yeah. that. Did she, I don't know that she ever denied it. Did she? yeah, 4 yung kanyang 5 yung kanyang denial. Eh. She denied that she said it? Yes, merong ganon. Tapos may hyperbole, may sinabi na out of context, misconstrued, may And sinabi na conditional. yan ay spliced, no? Conditional. May ganon? Yung splice, yun yung pinaka-latest. Eh. So, marami siyang paliwanag, pero hindi na yan ginamit ng defense. Ang ginamit na lang nila yung context at saka yung high crime. Paano pag ginamit pa nila yun, madudurog sila ron, ha? So, did the defense present, well, first witness pa lang to, and they have, what, 11 days to present Yes. other witnesses for this particular article. Parang maximum yata yun. No? Oo nga, maximum 11 days. Sa tingin mo, parang kumpiyansa ka na the prosecution already presented its case. Yes. Parang, Why? Why? No, originally nga, si Sulaika nga, hindi naman kasama yan Oo sa... nga. Dinagdag lang siya dahil nga nabanggit siya ng defense. Kaya kasalanan ng defense, pa siya nadagdag. Ikalawa ay, inamin na nila eh, na authentic naman eh. In so many ways. Yung, So that the threats were made. oo, kaya hindi to usapin, wala namang conditional threat eh. Pag yung threat ay sinagawa na, hindi na siya threat. Murder na siya. No? Kaya mahirap sabihin, ito ay conditional. No? Ikalawa, yung sinasabi nila na nag-hire ba talaga ng assassin? Immaterial yun eh.
the threat remains eh. Whether You may think so? na-hire o nawala. Pandagdag na lang yon. Yung sinasabi nila na, uy, may nakausap kami. Meron kami na investigahan. But na it na-hire seems like they will go there. Muka. Hindi pa natin alam kung ano talaga yon. Pero sabi yata ng NBI, meron silang nakausap na talagang kinausap daw no para gawin. But it's not clear if they will present that person or just the NBI. Hindi ko alam. Hindi pa ganun kalinaw eh. Nainip ka ba dun sa... Medyo. Binilang ko yung lahat ng objection ni CJ Narbasa. 49 yung objection niya. Siyempre, yung mga nanonood, ano ba yun? No? Parang dinedenay mo na yung ebidensya. No? Si Prof. Tamase ng UP College of Law said that the court is veering on over-proceduralization Tingin to ko, the detriment of the public. Tingin ko magkaiba yung framework ng prosecution tsaka ng defense. Siguro baka rin yung experience at tsaka yung edad. Yung prosecution, mas binabalansin nila yung impeachment as a judicial process and as a political process. And talking to the people, no? Yes. Oo. Yung defense, mas ang focus nila as a judicial process. Hindi naman to RTC court hearing na mas marami kang objection, baka mas maganda. Pero dito kasi, ang tingin ng mga nanonood, teka, ayaw ba nilang lumabas yung ebidensya? No? Yung ganun ba? Tapos makikita mo rin sa speeches, halimbawa si Congresswoman Luistro, pinaliwanag niya yung ano yung usapin ng accountability, ng impeachment sa karaniwang tao, sa mga Pilipino. Ganun din si Ligutan, ganun din in a way si Chel Jokno. And also, Congressman Defensor. Yes. Halimbawa, si Attorney Sison, meron siyang malaking non-sequitur nung simula. 30 million ang boto niya eh. Wala naman kinalaman yun dito sa impeachment. Kung 30 million ang boto mo o 40 million. No? Higit Non-sequitur sa yun. mga boto ninyong lahat. Baka nga mas kinakailangan dumaan sa impeachment dahil breach of public trust eh. Kung mas maraming bumoto sa'yo. Kaya baka usapin dito, experience eh. Yung mga nasa prosecution, baka mas may experience sa pagbalanse ng dalawa. Itong mga bata, baka hindi pa ganon. No? You think magka-calibrate sila for the next, They this should. coming Monday? They should. Kailangan maunawaan nila, ito is both a judicial and a political process. You're right. At may significant na bahagi nito, yung mga nanonood, yung Court of Public Opinion, na may epekto sa mga senator judges na hindi naman talaga judges. Mga kanyan politicians. So, Right. makikinig yan dun sa Pati popular sila opinion. nababagot na rin di ba? Si Senator Bam has asked, pwede bang mas i-simplify or... Siguro, tama yun sabi ni Senator Bam, pero dapat sabihan din niya yung kanyang kapwa mga senador na very condescending ang trato sa kanila. Eto pa, kasi sa mga nakaraang impeachment, particular kay CJ Corona, mas may leeway ang mga senador na magtanong diretso. Yung like asking for the people di ba? Yung tanong for instance ni Senator Risa Ontiveros, yun ang tanong ng lahat ng nanonood. It goes straight to the point. Pero parang, yun na nga, may kind of sarcasm from the other side na you're prejudging somehow. Yes, pero actually ginamit nila yung sinabi ni Risa. 'Di ba? Ginamit ng kanyon ni CJ Narbasa sa kanyang concluding remarks. According to, 'di ba? Yeah, Tapos ginamit din ni Panelo 'yon from outside naman, no? Ibig sabihin, ganun ang senator judge. Ibig sabihin hindi ka ganun ka partisan. Yung sinasabi mo pwedeng gamitin ng both sides, ng prosecution at Like saka yung ng sinasabi defense. niyang kung wala namang assassin, itong Oo. sinasabi mo, wala namang assassin, Oo. threat lang naman yan. Yes, o ginamit 'yon ng defense, 'di ba? So, ibig sabihin, yung wag masyadong bias o at least wag magmukhang masyadong bias, no? Na kaya ayun, medyo nabara si Bakit nagagalit yung kabilang panig na mukha daw siyang bias? Siyempre, dahil Risa siya. Yung sarili niyang pagiging, yung katauhan niya, siyempre, na-identify siya sa isang grupo. Kumbaga, wala ka lang gagawing mabuti para doon sa kabila. Yung kabila naman, for instance, the siblings Cayetano, can we expect them will they be calibrating also? Because they've been bashed left and right on social media. Dapat din silang mag-adjust dahil
dito sa kanilang patronizing, condescending attitude, tapos yung kanilang credentialism, gulping-gulpi yun, di ba? Kaya baka kinakailangan niya lang hindi magmukhang abogado ng defense. Dapat kunyari, at least circumspect sila na bumabalanse. At least kunyari, no? Paano at least kunyari? Paano ginagawa yun? Anyway, Ay, kaya naman nila yun magpanggap. should Senator Cheese also be a little more, give more elbow room to the senator judges? Yes and no. Dahil kailangan din niyang maging, kailangan niyang kontrolin yung pace, kailangan niyang kontrolin din yung parameters. Dahil pag humaba yung napakaraming objections, magsa-sign off na yung tao. Kasi somehow gusto niya maging balanse, so medyo kinu-call out niya rin si Senator Ontiveros, di ba? Yeah. Oo. Para hindi naman mahimasmasan ng Yeah. konti yung Ang presiding dalawang judge Cayetano. dapat may control eh. Pero you have been vocal about how he should not be the one, right? Yes, dahil sa optics kasi parang pangit na may kaso ka sa COMELEC, may kaso ka sa ombudsman, tapos ikaw si Mr. Forthwith a year ago, Oo nga. no? Yung ang So problema, parang- ang problema wala namang ibang mga lawyers doon. At yes, pwede naman technically, pwede namang hindi lawyer, pero baka hindi kanyang kabilis, no? Dahil stock knowledge yan eh. Uy, mali yung sinabi nitong defense lawyer. Uy, mali yung sinabi ng prosecution. Baka yun yung kakapusin kung hindi abogado. Pero may isa pang abogado si Kiko Pangilinan. Hindi lang naman siya inclined na maging presiding Talaga judge. ba? Oo. Mas gusto niya Did he say that? Balita ko. No? Balita ko na ayaw niya maging presiding Because? judge. Mas gusto niya na doon siya sa floor. Na makakapagtanong, no? Hindi ikaw yung But yung you know, manager. Senator Cheese looks like he's in his element. Yes, oo. Magaling naman si Senator Cheese as a lawyer. Mas iba naman yung mga issues ko sa kanya. So, okay na din sa'yo. Grudgingly, you will say, good job. Grudgingly. Dahil wala ka masyadong options Di ba? What will we expect sa pag-summon kay Chief of Staff ng Vice President kay Zulaika? Well, Na all she said was maghanda kay Typhoon Inday, di ba? Anong Oo. sabi? Bagyong Inday? Bagyong Inday. So, ang nangyari, dumating nga si Inday, pero umiwas. Pero may dala siyang konsumisyon, yung ulan. Hindi ko sinasabing gano'n din yung ginawa ni Vice President sa Okay. pagpunta niya Sige na nga. sa Senado. Pero parang gano'n na rin. Pero can you invoke the fifth there when you testify? Pwede, di ba? Tingin ko pwede naman. No? Hindi ko lang alam. But if you're going to incriminate, let's say, your boss, how can you get out of that? Huwag ka na magsalita. Mag-invoke ka na ng iyong right against self-incrimination. But it's not yourself that you're incriminating. It's someone else. But, teka muna. Ito yung tanong ko, bakit siya ang tinatawag sa grave threats article, Article 4, when parang mas mahalaga siguro ang impormasyon niya dun sa confidential funds? Siguro, baka ipatawag din siya ron. Pero dito kasi, siya yung malinaw na trigger. Kaya nangyari yung ganong klaseng attitude o yung ganong pagiging unhinged ng Vice President ay dahil nga kinuha siya, dinetain siya, even for just a short while. Yeah. So, tingin ko, doon siya tatanungin, doon siya igigrill. Na eventually, hindi naman siya kasama. No? Pero ngayon, kasama na siya. Tingin ko, dapat mag-ingat dyan yung defense. Baka kung ano masabi ni Zulaika. But at the same time, the defense can use it as context. Nawalan ka ng... Nagalit ka. Ito yung nasabi mo. Pero ang hirap kasi niyan dahil tinreten mo yung presidente, highest official of the land. Maalala mo yung teacher na nag-threaten kay Digong, naglagay sa Facebook, kulong ka agad kahit wala namang capability yon para gawin yung threat. Ito Or even recently kay BBM, di ba? Meron ding inapprehend. So, yun ang una, na yung highest official ang tinreten mo. Ikalawa, ginawa mo yan very publicly. Ang ganda mong role model. No? At ikatlo, ikaw yung beneficiary ng threat. Kung may nangyari sa presidente, ikaw kagad ang papalit. So, very compelling yan na intent,
and capability. So this is why the prosecution chose this Article 4 to start with. Sa tingin mo? Possibly dahil siya yung pinakamadaling patunayan dahil lahat tayo napanood yun. No? Kaya nga nag-grapple yung defense paano siya imamasahe. No? Hindi katulad Kasi it ng only kwan. takes one article, di ba? Yes, para To ma-impeach convict. ka. To convict. Oo. No? Kaya yung iba sinasabi, sana yung pinakamahirap kagad. No? Dahil ito kasi, alam na natin ito eh. Alam na natin na nangyari ito eh. Yung sa unexplained wealth, mas marami pang kailangan lumabas na ebidensya dyan, galing sa mga bangko. Ililip mo pa yung bank secrecy laws. Kaya yung iba sinasabi, sana doon nagsimula. Paano hindi pa natin alam yan? Kaso matagal na proseso nga, di ba? Sa Lunes, pagbobotohan nila yung bank records. Yes. So, what do you think? Do you expect the vote to be... they will put it to a vote, right? Yes, simple majority lang naman yun eh. So they have the majority. Yes. Unless may members ng majority na hindi boboto. Posible rin yun. No? Why naman? Why won't they? For different reasons, no? Baka ayaw din nila mga bank secret. Baka may mga bank accounts din sila na ayaw nila mabuksan, baka mag-set ng precedent. Ano ba yan? Parang kay Corona, nung nilift yung bank secrecy laws kay Corona, medyo nag-react ang Supreme Court. No? Hindi ko naman sinasabi na meron din silang bank account. Pero nag-react sila. Kaso nabuksan na ng AMLAC eh. Kaya kahit nag-react sila, hindi na mahabol. Tapos ito namang tax records Wednesday. Ang tax records, pwede rin, like you said, baka ayaw nung iba, no? Kasi... Hindi, ang nangyari naman dyan, ibinalik. Oo nga. Dahil ang nagdala kasi yung House. Dapat yung Senate as an impeachment, as a trial court, ang magre-request. Tapos, sasang-ayon yung executive. Tingin ko, mas ang issue dyan yung process. Pero tingin ko, aabot uli yan. Babalik yan. Ayusin lang yung proseso. Pero pagbobotohan pa rin yon muna. Yeah. Mga ganyan kasi, mga simple majority. Lalo na kung may mag-i-invoke na, teka, pagbotohan muna natin. Pero kung wala naman mag-invoke, hindi na kailangan magbotohan. Di ba? Okay. Kung wala namang kokontra, Lastly, before we let you enjoy the rest of the weekend na, sa social media, ano ang nakikita mo na sinasabi ng mga tao? well, dati kasi, nung impeachment ni Erap, impeachment ni Corona, lahat nanonood, lahat abogado. Bawat kanto may abogado, no? Ngayon, lahat sila abogado sa social media, no? Yun ngayon yung larangan dito, no? Makikita mo nagtatalo eh, no? Lahat abogado, no? Pero maganda yun dahil invested ang maganda. tao. Unless mapika sila sa dami ng objections na mag-sign off. Lalo na mahaba pa ito eh. Di ba mahaba pa ito? Wala Ito, pa tayo sa 1/4, Diba? 1/10. At yung mga pinakamahaba dyan, yung mga susunod, bribery, confidential funds, tapos yung unexplained wealth. Yun yung mga mahaba. Ito na nga yung pinakamaiksi eh. Baka dito, marami na nagreklamo. Ang dami naman technicalities, hindi na maintindihan. Ang dami namang objections, no? May mga alam nga ako, nagpatay na eh. No? ng pinapanood, no? And some of them are mga media people. pati sila napikana. So, ano ang dapat gawin ng, I guess, the onus is on the prosecution and the defense. Yes. Pero sana yung senador as judges have to be more respectable. Dahil nanggagaling Yun sila ang mas sa crisis ng Senado eh. Ibig sabihin, ang hinahatulan dito, hindi lamang yung akusado. Ang Tama, hinahatulan sila din. dito yung Senado na sirang-sira dahil dun sa mga nangyari. Saka nakakita, kalahati ng Senado may kaso. Diba? So, ingat din sila. Okay. So we hope to have you again next Friday. Thank Parang you so bawal much. na yata ako mag-zoom dito eh. Parang kailangan ko maghintay ng 3 oras. Gusto namin ikaw makita. Thank you for talking to us, political pundit Ronald Llamas. You're watching The Big Story on One News. When we return, we have the rest of the Defense Secretary's choice words for those claiming Batanes as China's. Hindi na ito, hindi lamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao.
One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring, actually. Former Spider-Man star Andrew Garfield there. All praises for Alex Ayala after Wimbledon. The 21-year-old defeated reigning champion Iga Swiatek but did not make it to the round of 16. But a whole nation is still so proud of the tennis superstar. Alex is set for a grand homecoming on Thursday, July 15, before flying out again to prepare for the US Open. And you're still watching The Big Story. Defense Secretary Gibo Teodoro has aggressively dismissed claims by Chinese scholars asserting ownership over Batanes. Teodoro suggested the health secretary medically examine those behind the claim since their logic defies normal thinking. He urged global academic institutions to reject the narrative before it gains legitimacy. In a symposium on June 30, academics from Jinan University said Batanes is a geographical extension of Taiwan and therefore belongs to China. Dapat talaga strong ang pushback natin dyan. Kasi, number one, hindi lamang ito labag sa international law, hindi labag sa ating saligang batas, kundi labag sa normal na pag-iisip ng tao. Kaya yung gumawa niyan, palagay ko, si Secretary Herbosa, idulog natin na kung ano ang diferensya ng tao na yon. In response, the Department of National Defense has ordered increased Philippine Navy and Air Force patrols in northern maritime territories. The military is also boosting structural upgrades in Batanes under its comprehensive archipelagic defense concept. And tonight we're joined by a full professor of political science and international studies at De La Salle University, Julio Tihanki. Welcome to The Big Story, Professor July. Shall I call you that? Yes, of course. Prof. Yes. First, let's go to the 2016 Arbitral Award. It's the anniversary Yes, yes. on the 12th. Yes. Has it become a stronger diplomatic tool for the Philippines? Well, it's a win, and it's definitely a legitimate weapon that we can use, despite all the efforts by China to really bully us on this issue. So it's a very good tool to legitimize our narrative and our claim to the international community. And hopefully even the next administration will continue this track that the current administration is taking. Well, it depends really on the ongoing political drama that we are actually seeing. Right? Okay. Now, So- before we go to the topic Right. at hand, which Yes. is really the anti-dynasty measure and Yes. also untangling the party list Yes. mess, Yes. I'd like you to give your thoughts on Yes. the current impeachment trial. We've just seen 3 days of it. Yes, yes. So actually, both of us have seen all the impeachment processes under this 1987 Constitution in the post-EDSA period, right? Right. And of course, there's a big difference actually in the quality of the discourse and the level of discourse. I don't know if it's, definitely there's a difference, no? Even in the way the senator judges, no, Comport themselves, no? Even, whether you are for the defense or for the prosecution, even back then, no, nainis tayo lahat, di ba? Minsan may nainis kay Estelito Mendoza, di ba? Alam mo, iced tea, no? Iniinom. Tapos yung iba naiinis later on kay Serafin Cuevas, no? So, but then again, hindi mo matatawaran yung level ng talino nila at yung lalim, no, ng kanilang of course
diskurso, no? Even among the senators back then, no? Naalala natin, no, panahon pa ng era of impeachment trial, no, talagang mataas ang level, no? So medyo nakakalungkot na inaasahan natin na ganun din ang level at ganun din naman yung non-partisanship, no, ng mga nandoon, no? Pero hindi natin nakikita ngayon. So dapat talaga isipin natin sino talaga yung mga yeah. binoboto natin. Oo. So kaya nga ngayon kasi lahat tayo nakatutok dito sa impeachment. Ito na yung latest teledrama natin sa panghapon, no? Kaya lang kailangan din natin tignan yung mas malaking ugat, no? Kung bakit tayo humantong sa ganitong sitwasyon, na bakit ganito na ang kalidad ng politika natin, no? Hindi lang ng mga politikong nakaupo ngayon, kundi yung bakit ganito na yung politika natin na talagang mukhang hindi umunlad simula pa nung ibinalik itong so-called demokrasya natin noong 1986. Parang nag-regress tayo, no? Yes. You see progress in other things, but politics is not keeping up. Yes. And in fact, Napag-iwanan. itong politika natin ang dahilan kung bakit talaga palaging may problema tayo, no? Kada administrasyon, kada tapos ng halalan, palaging ganito ng ganito na lang, no? Kasi yung ating konstitusyon, no, noong 1987, no, malaki ang ipinangako, no, na ito dapat ay konstitusyon na binuo, binalangkas pagkatapos ng ilang dekada ng diktatura. Ang pangarap ng lahat is to consolidate and deepen our democracy. And the very nature of the Constitution is really about social justice. Correct. No? So, lahat, kung babalikan natin, yung Ang mga... galing ng pagtahi ninyo papuntang anti-dynasty at party list. di ba? Ito ang hangarin ng konstitusyon natin, Yun, pero oo. tila nawala sa limot or hinarang ng mga may interes. Maraming factor dyan. Isa na rin dyan, no? Hindi papayagan din nung may mga kapangyarihan na, no? Na magkareforma. No? At palagi, dahil din sa sistema ng ating pamamahala, no? At sistema ng ating eleksyon, nauubusan palagi ng oras, no? Kasi kada administrasyon, pag nahalal, inuuna, siyempre, ang importanteng bagay, ekonomiya, di ba? Pero nauubusan ng oras para talakayin at balangkasin yung social reform, social justice. At kasama na rin dyan yung... Dahil hindi siya prioridad. Dapat hindi. Dapat nga, sa umpisa pa lang, ayusin mo na yan. Kasi kung hindi mo babaguhin, no, yung struktura ng kapangyarihan at kung hindi mo palalawakin ang kapangyarihan ng mamamayan na talagang pumili ng karapat-dapat na magre-represent ng kanilang interes, talagang mauwi tayo sa ilang pamilya, ilang dynasty, contractor and the like. Dito na lang sa impeachment, halatang halata naman. Kita mo naman sa mga senador ngayon, no? Sabi ko nga palagi, no, parang Channel 5 na yata ang Senado, kapatid network, no? Kasi di ba? Oo nga. Di ba? Puro magkakapatid. Puro magkakapatid, di ba? Actually, 1/3 ng Senado ay magkakapatid, no? So, parang ano ba 'to, subsidiary parang ng kapatid? block na yan, Oo, no? di ba? Isang bloke. At voting nakikita block. natin ngayon, katulad nga ng kasasabi lang ni Ronald Llamas, no? May magkapatid doon na talagang trying to, throw their weight around. No? So, makita natin na ganun talaga. Talagang ganyan. Dynasty. Okay. Oh. So, ano na ba ang update sa dynasty? Ayun, dahil matagal, may 5 weeks yata, 5 weeks na walang ginawa ang Senado. Yes, Right? oo, Because there was that boycott, etc. Oo. So, hindi pa yan napapag-usapan sa plenaryo. Oo. Nung huli tayong nag-usap, no, pinag-uusapan pa lang yan sa House at sa Senate, no. Ipinasa na nila yung sa House, no. And of course, yung isa sa mga co-authors nung version na ipinasa sa House ay yung Majority Floor Leader at anak ng Pangulo, si Congressman Sandro Marcos. At, he was candid enough to admit na he would be an idiot to say na hindi siya miyembro ng dynasty. At
at least he was forthright and honest na sinabi niya, hanggang dito lang ang kaya namin. No? It's like a signal saying na ang importante maipasa ito sa lower house para maipasa sa maitapon sa Senate at doon sila magbabike. So reading between the lines, Yes. what did he mean? He's open to a stricter, Yeah. harsher Well, maaari version? mo basahin niya kasi aminado siya na hanggang dito lang yung kaya nila. Kasi punong-puno sila ng... Talagang puro dynasty sila doon. No? So, But in the words of Congressman Jokno, Oo. it's even firming up more the yes, hold of dynasties. oo. Ngayon, kasi kung titignan natin talaga yung House version, no, talagang watered down. No? Hindi lang to question ng degree of relationship by blood or affinity, kung second or fourth. Talagang hindi yun ang question. Ang question, nagbigay sila ng interpretasyon ng dynasty na per level of government. National at local, provincial. No? Tapos hindi pa nila sinama ang party list. Di ba? Tapos, no two members of the same family may run per level. Ngayon, Pero every level pwede. every level pwede. So parang sinabi mo, Yun pwede tumakbo ang dynasty. Parang in-establish lalo Oo, yun ang problema. ang hold. Oo. Ngayon, yung version kasi ng Senado, yung sa committee naman ni Senator Risa Hontiveros bago nagkagulo sa Senado, talagang nilagyan nila ng Cap. safeguard, no? Kasi hindi rin perfect yung version ng Senado, pero at least hanggang second degree lang sila. Pero bawal ang sabay-sabay, bawal ang sunod-sunod, at bawal sa party list, no? So meron kang horizontal ban at vertical ban. Pero earlier, before we went on camera, Yes. you said that there's a simplified version that may be acceptable na dalawa lang pwede per pamilya. Okay. Ang tinitignan ng ibang reform constituents at ibang naglalabi rin, no, para at least kasi this is a very rare window of opportunity na after decades, maipasa natin to. Yeah, Matagal yeah, nang yeah. tinulugan at talagang pinatulong Actually, ng mga ironically, under a Marcos presidency. yeah, right? presidency. So, but, you know, talagang yung but he's determined, no? Yeah. Is Yung- he? yung Do you iba sa ever amin doubt his kasi, ano? Well, may konteksto din yan, no? Ses, no? Alam naman natin na kaya nila tinutulak ito as a response to the flood control scandal. Yeah, Kasi yeah. nangako siya nung huli niyang SONA na i-address niya itong issue of corruption. At may political din yan. Kumbaga sa basketball, nasa last 2 minutes na siya. Last 2 years na niya sa presidency niya. No? At Anong legacy niya, di ba? anong legacy niya. Tapos, ang pangatlo pa dyan, double-digit negative na siya sa kanyang approval rating. No? So, kumbaga, pag wala pa siya talagang ginawa, kung walang mangyari sa impeachment at hindi siya nagtulak ng tunay na reforma, talagang magiging That's flood control. Yung Parang. flood control, magiging lame duck siya. No? At lalo lang magkakaroon ng weapon, no, ng bullet, itong mga katunggali niya sa politika. So this is your it's a good opening. It's a for good opening for him na for a Marcos, no, to implement the much needed reforms, no matter how limited it is. Ngayon, ito yung perhaps natin, no, compromise, so to speak, no. Yung version ng House, no, hindi naman papayagan ng mga senador yan. Kasi doon sa version ng House, kung susundin, lugi ang mga senador. Bawal kasi- yung magkakapatid, pero Pero sa house pwede. sa House pwede. No? So, doon magkakaroon ng problema. No? Kasi pwede lang lumipat ng distrito, di ba? Or lumipat ng probinsya yung mga congressmen. So, ang compromise na pwede nating tignan, isa sa national, isa sa local. Period. Period. Isalpak mo lang yun sa version ng House, ayos na. Di ba? So, bawal horizontally, bawal vertically. Pero, since wala na tayong magagawa, kayo ang majority ngayon at hindi natin maitutulak tong reformang to kung hindi rin wala kayong buy-in, edi, Papayag sige. ba dyan ng mga nasa house? Di ba nga, nagbigay na ng signal, no? In fact, So si Sandro Marcos can still run. yeah. Pero, And his aunt. yeah.
pwede. But diba? wala na. Wala na. Ngayon, pwedeng, kasi sasabihin Kung naman... fourth degree, Oo, pwede. Oo. Hanggang second degree lang eh. Hanggang kapatid lang. Di ba? So meron pa rin silang elbow room para tumakbo. Pero at the same time, nare-regulate na natin. Kasi at this point in time, mukhang malabo na yung total ban. Unless umandar But two yung... is livable and it's easier to understand. Ang Yes. ang gulo-gulo pa nung mga Oo. horizontal, vertical, parang ang hirap. Ay, hindi. Yung nga pwede gawin kung yung may pamilya na local based lang sila, kayo mamili. Di ba? Pero sa kanila, iisa lang. Oo, isa lang. Di ba? So, isa pang compromise kasi na wag mo sabihing national local, dalawa kada pamilya. So, papayagan mo pa rin yung magkapatid, Sige. di ba? Ganon. Dalawa kada, hanggang dalawa. Basta hanggang Pero kung sa dalawa. Senado, makakakita pa ba tayo ng magkakapatid doon? Depende nga sa kanila yan. Dahil, syempre, interest nila yun eh. Pero, halimbawa, hindi naman na magkakapatid doon magkakasundo. Di ba? May mga hindi rin magkasundo doon. No? Totoo naman Oo. yan. But In kailangan fact, pa bang ilagay sa batas yan? Hindi nga. May isa nga doon, matutuwa pa, di ba? So, So, di ba? Oo. hopefully, no? Yes. And ano bang kailangan para matulak ito sa Senado? Anong kailangan gawin ng taong bayan para, Okay. to pressure them? Yes. Of course, syempre, lahat nakatutok kayo sa impeachment. Pero sana rin, yung same fervor and interest at buy-in ng tao ay mapunta rin dito sa mga reformang itinutulak Because going natin. back to what you said, kaya tayo nandiyan dyan ngayon Yes. ay dahil ito yung ugat nun eh. Yes. Yes. At hindi mauubos to kung palaging ganyan na lang. No? Same with the party list Right. reforms. di ba? You know, Prof. July, yung party list, Oo. you have to come back. Yes. Kasi ano ng oras natin. Pero Oo. sige, itong magsosona si Presidente, dun na ang opening ng Senate Yes. na buksan, na dalin sa plenaryo. Itong Yes, oo. Kasi So, naka-recess sila ngayon. Yeah. Oo. So after the SONA. After this, I trust under Senate President Wing Gatchalian. At bago na rin ang chair ng Committee on Electoral Reform sa Senate ay si Tito Sen na. Okay. So mukhang tatalakayin na nila. No? Kasi dati, nabinbin dahil may mga nagpalista magtatanong daw sa plenary pero nag-absent tapos ngayon nagkagulo sila. So talagang hindi umabot. No? So pero kung ayusin nila yan, kasi kasabay dapat yan, dalawa yan na sinertify na urgent ni BBM sa kanyang LEDAC, no? Yung anti-dynasty and at the party list. So Oo. we'll have to discuss Yes. that because it's rather complicated. Of course, yeah. So, yeah. In fact, the computation of who gets to sit, I really am Yeah. not even, how did they come up with that? Yung mga Yes. 2%, Yeah. blah, blah, blah. Oo. Yeah. But going back to the anti-dynasty in closing, Yes. you've gone around the country as Oh, well. yes. So ano ba ang sinasabi ng taong bayan tungkol dito? Well, talagang malakas ang suporta ng tao at alam naman nila ng ang punot dulo ng lahat ng problema natin sa politika ay political monopoly, no? Yung iilan lang ang nagko-control sa taas at sa baba, no? Ngayon, sumusuporta sila. Ngayon, yung may grupo kami, yung Anti-Dynasty Network, no, kasama si Mayor Vico Soto, na nagtutulak na ilabi natin sa loob. Pero may isa ring grupo, yung dapat isa lang, no, na grupo rin ng mga civil society at ng church, na nagkakalap ngayon ng signatures para sa isang people's initiative. Campaign. Oo. So, may plan A, plan B tayo. No? So itulak natin hanggang sa logical conclusion ng legislative process, no? Through But the lobbying of People's the initiative, anti-dynasty. Yeah. And that this will be an even stricter version. Yeah, kasi yun yung pinaka-strict version. Wow. Nasa anong signature Sige, dyan? papadala sa'yo. At pipirma ko. Papadala natin. But also, I Yes. think, in tandem with that, you also have to discuss, I guess,
campaign reform Yes. and funding Oo, kasi- kasi yes. parang mga Oo. bagong Oo. dugo Yes. ay may kakayahang Yes. makilahok. Kasi may isa pang nakabinbin na bill sa Kongreso, yung Political Party Development Act, no? Na since the early 2000s pa, ilang dekada na rin na natutulog sa Kongreso. Na no? pwedeng state-funded, no? Yes, kasi apat yung component. No? Yung isa yung campaign finance reform, Yun. yung maglalagay ka ng cap sa pwedeng gastusin at pwedeng i-donate. In fact, yung strict version noon, See, exactly, dahil wala niyan. O tignan Oo. mo ang nangyari kay Senator Marcoleta. Correct, no? Ang strict version yan, actually, bawal ang corporate donations. No? Yung mga malalaking korporasyon. Second, yung campaign finance, bawal ang paglipat-lipat, yung mga balimbing, no, ng partido. Pangatlo, magbibigay ka ngayon ng subsidy sa political party. Yan. Lalong-lalo na sa party list, na Yes. totoong party list. Oo, yung mga totoo. Oo. And lastly, magtatayo ka ngayon ng parang civic education, no? Para mag-link yung partido mismo ang mag-educate sa mga botante kung ano yung plataforma nila. Ayun. Yeah. So, So, nakadalawa. kumbaga, hindi to end Yeah. all Yeah. be all. No? Hindi tayo matatapos sa anti-dynasty or sa party list Yes. reform. Ito'y isang malaking Yeah. laban para sa na, reforma. my God, since 1987 na Yes, oo. ang Constitution, di pa ito nagagawa. Yes. Sabi ko nga, ay, pinag-aralan ko ito, tinulak ko ito, grad student pa lang ako. Malapit na ako mag-retire, sis. So sana naman, may Sana makita naman. tayong liwanag. Oo, yes. Thank you so much Thank for you, spending thank your you. Friday Of with course. us. Thank That you. was political scientist and international studies professor Julio Tihanki. And moving on, 3 witnesses will take the stand on week 2 of Vice President Sara Duterte's impeachment trial. NBI Farm Regional Director Jeremy Lotoc will appear on Monday, July 13. Lotoc was head of the NBI Anti-Cybercrime Division when the Bureau probed Duterte's alleged threats against the First Family. On Tuesday, July 14, it will be the turn of OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Lopez's detention at the House in 2024 prompted Duterte's virtual presser, where she supposedly made her kill remarks. And on Wednesday, July 15th, there's Captain Belinda Bello, Executive Director of the House Legislative Security Bureau. According to impeachment court spokesman Reggie Tongol, they will do their best to stay on track with the timelines. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. However, there might be circumstances that will need to have the day extended or even continued the next day. Meantime, Malacanang rejected the Vice President's call to stop the politicking. Palace Press Officer Claire Castro says it's her obligation to face the impeachment trial, a mechanism stipulated in the Constitution. House Prosecutor Joel Chua also tweeted the VP. Matagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. And finally, for our big picture tonight, we go global. First, we bring you to Geneva in Switzerland, where you find Robert. He's a Swiss humanoid robot who can display faces of world leaders and business tycoons. Geneva-based startup RB Labs developed Robert, the robot, to showcase how AI could make human-machine interactions more natural. And then we take you to Malaysia, where visiting Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul kept it light. He played the saxophone while Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sang along. Some classy songs they shared, well, My Way and Can't Help Falling in Love.
Then our president should start practicing his songs as well. Those are the big stories this week. I'm Ces Orenia Drilon. Kapatid, we are One News, your side all the time. Good night and have a safe weekend.